one. I like everything black. It's not black, it's cinnamon. Guys, I made some cinnamon keto You want a muffins. Like a cup of tea? Yes, please. Ngayon, tikman natin. Yan. Ano na siya? Warm na siya. Pinalamig ko muna. Tada! Ang ganda gumamit ng silicone molds kasi hindi siya kumakapit. Oh, hindi na kailangan sprayhan. Hindi ko yan in-sprayhan. Yeah. Tingnan natin. What would you like? Green tea? Yeah, please. Masarap naman siya. Alam nyo, testing lang to. Kasi, hindi ko alam kung anong magiging resulta. So, gagawa ulit ako ng ibang video, panibagong video na may kasama na ingredients at saka process. Kung paano ginawa. Actually, kinulang ako ng almond flour. So, 1.5 cups dapat siya. Sinamahan ko na lang ng 1 cup lang yung almond flour. Sinamahan ko na lang siya ng 1/2 cup na coconut flour. Yun lang ang meron ako. Tapos, kinulang din ako ng stevia. Dapat ang stevia nito ay 2 tablespoons. 1 tablespoon lang siya. Tapos, dapat almond milk ang ilalagay dito. Wala akong almond milk. So, nilagay ko cow's milk. Ganyan ang lola nyo. Masarap. Actually, okay na yung 1 tablespoon lang na stevia. Sa bagay, meron pa siyang anong tawag dito? Parang sauce, parang liquid na ilalagay mo. Kapag nilagay mo na yung butter sa molde, lalagyan mo siya ngayon ng yung pinaka niya, ang tawag doon? Cinnamon sauce, which is composed of 2 tablespoons of coconut oil, 2 tablespoons of 1 tablespoon of stevia, again, at saka 1 tablespoon of cinnamon. Wala na nga akong stevia, isa nga lang yung stevia ko, di 1 tablespoon nga lang, nahalo na dun sa butter. So, nilagay ko na lang honey, 1 tablespoon. Okay naman ang lasa niya, malambot din naman. Masarap. Oh. Wagi. Ayan. So, next time, gagawa ako ng video na kompleto yung ingredients. Bibili muna ako ng ingredients. So, dun sa 1.5 cups ng powder na kailangan, Is it a win? yung almond, ay nakagawa ako ng 6. Nakagawa ako ng 6. Malalaki naman siya. Ayan malaki yung molde. So, siguro, kung medyo maliliit yung inyong molde, ay marami kayong magagawa. Pero this is good for 1 serving. Ang tawag niya ay keto keto cinnamon muffin.
Pwede na. Nakakabusog ah. It's filling. Beautiful. So, abangan nyo next time ang video kung paano ko siya ginawa o gagawin at saka kompletong ingredients na. There you go. Merienda. Well, it's 12:30, so this is our lunch. It's nice. Okay, guys. Thank you for watching. And see you next time. Bye, God bless. Hello, guys. Now, this is the day na ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung muffin na ginawa ko ng isang araw. So, here, I have the ingredients. Meron tayo nito. Ayan, protein powder. Meron baking powder. May cinnamon powder. May salt. May stevia. Yan, bumili na tayo ng isang buong stevia. At saka isang buong almond flour. Meron tayong milk. Ang hinihingi ay almond milk. Hayaan mo na siya. Kasi ayoko magkaroon ng sobrang almond milk. Hindi talaga ako mahilig sa almond milk. So, pwede naman itong cow's milk. Yan na lang. At, ito pala. Yan, coconut oil. Oh, may eggs pa pala. 3. So, ito na ang aking kodigo. At umpisahan na natin. Okidoki. Ito munang dry ingredients first. 1.5 cups. 1.5 cups ng almond flour. Half cup ng protein powder. Two teaspoon ng baking powder. 1 teaspoon cinnamon. 1/4 teaspoon salt. 2 tablespoons stevia. Well, I just remembered. 1 tablespoon na ginamit ko before. Kasi ito may erythritol. Medyo, pag nasobrahan tayo sa erythritol, masama din siya. Kaya, isa lang na kutsara, 1 tablespoon lang ang gagamitin ko, tapos 1 tablespoon na honey. Ngayon, yung honey, isasama ko siya mamaya sa mga liquid. Paghalu-haluin lang natin sila. Yan, kaya maganda yung nagpa-practice ka muna. Para at least alam na natin kung anong, di ba? Kung effective ba yung recipe o hindi. Another bowl. 3 eggs. Half cup ng milk. One-fourth cup ng coconut oil. Oh, before I forget, let's put the honey in. Hinahanap ko yung honey. Tinutungtungan pala ng aking camera. Here we go. Honey.
1 tablespoon. Ngayon, isama natin to sa dry ingredients. There you go. Ito na ang ating batter. Ngayon, sa recipe, ay meron siyang tinatawag na cinnamon swirl. Ito yung kapag nilagay na natin to sa molde, ilalagay naman natin tong pang swirl, yung ganon. Kaya lang, nung ginawa ko to nung una, parang naging oily masyado kasi it calls for 2 tablespoons of coconut oil, 2 tablespoons of stevia again, and 1 tablespoon ng cinnamon. Sabi ng asawa ko, masyado daw matapang sa cinnamon at saka naging oily siya. Nung kinabukasan na, kasi hindi naman namin nakain, dalawa lang kami. Mabigat sa tiyan, isang peraso lang. Okay na, solve ka na. So yung iba, kinabukasan, parang naging oily siya pag hinawakan mo. So I think it's too much oil. Kaya ngayon, hindi ko na siya gagawin. Ito na lang, wala na akong pang swirl. Ngayon, put mixture in muffin molds and bake it for 18 to 20 minutes at 175 degrees Celsius. So, pinapainit ko na yung oven at ito ilalagay na natin sa molde. Hindi ko na siya lalagyan ng i-sprayhan ng oil kasi hindi naman kumakapit dito. Silicone siya. Hindi siya kumakapit dyan. Ah, 5 lang ang nagawa. Beautiful. So there you go. 5 lang ang nagawa, guys. Anyway, it is what it is. Siguro malalaki lang ang molde ko talaga. Now, let's put this in the oven. Looking nice. Okay. 10 more minutes. Tumunog ang alarm, guys. At 5 minutes. So, balik ta rin natin. Wow, looking nice. Pero basa pa siya sa ilalim. Yeah, tapos na ang timer. Let us see kung luto na nga ba siya. Wow, looking nice. Now, i-test natin to by tusok-tusok in the middle. Ay, basa pa. Yan, okay na isa. Ito, basa pa. Ba't iba-iba sila? Ibabalik ko siya dito sa oven para yung heat ng oven ay mag-continue yung pagkaluto niya. Yan, ngayon, test na natin again. Yan. Oh, beautiful. Yes.
Yon. So, yun lang ang sekreto doon. Kapag medyo basa pa siya, ibalik nyo lang siya doon na sa oven na nakapatay yung oven. At mga 2 minutes. Ang ginawa ko, mga 2 minutes lang. Tapos, kinuha ko siya. Nilagay ko dito sa, sa palamigan. Tapos, test natin. Yun lang yun. Yari na siya! Good morning, guys! Ang aking golden latte. Yan, paparisan natin ng muffin na ginawa ko kagabi. O, ayan ha. Pinakita ko na sa inyo yung process on how to make this keto muffin. Ngayon, ito, dahil syempre nag-practice na ako nung nakaraan, so, iniba ko. Give me a little taste. Just a little, no, just a little. Just a little. I haven't tasted this one. Thank you. Yan. Binawasan ko ang cinnamon because hubby said it's too strong. He doesn't like it. So, binawasan ko yung kanyang cinnamon. Tapos, hindi na ako naglagay ng swirl sa ibabaw. Kaya, maganda siya tingnan. Ayan, di ba? Maganda siya tingnan. At look at the inside. Ay, silambot. So moist. Yan. Tapos, yung stevia niya, dahil ang hinihingi ay 2 teaspoon, 2 kutsara yata ng stevia. Isa lang ang nilagay ko. Tama, 2 tablespoon. Isa lang ang nilagay ko. Tapos, pinalitan ko yung isa ng 1 kutsarang honey. There you go. Ngayon, tikman ko ang lasa. Oh, perfect for me. I don't know about you kapag trinay nyo to. How was it, Danny? Nice. It's Better than before? yeah, I like that one better. But it's sort of a different taste you got to get used to. Like it's not like the muffins you get, the sweet muffins and that. It's sort of because it's Of course, it's Or a different to special the one, but- normal muffin because that's yeah, all it's- sugar. It's nice. It's just different taste to what you expect. But this is very good. I can't think of the name of the taste it's got. It's sort of probably a healthy taste. Well, it's full of protein because it has protein powder. I reckon banana would be nice through it. Yes. Na-imagine na namin. Sa flavor niya, dagdagan mo ng mashed banana, yung pinaka-ripe na banana, the very ripe one. Add mo dito. Dapat lalagyan ko siya ng banana talaga. Kasi may banana kami. Kaya lang, medyo green pa yung banana namin. Kaya, next time na lang. Another content, di ba? It's nice. Kaya lang, sa mixture na to, 5 lang ang nagawa ko. Yung sa ginawa ko dati, 6 ang nagawa ko. I made 6 in the first one. This time it's only 5. I don't know why. Probably more dense. It's not dense, look. No, but the flour probably more dense. The other one more fluffy. Yeah, because of the coconut flour. It's more fluffy. Ang coconut flour kasi kapag nabasa, parang nag-expand. Sarap. Hindi nakakasawa. We'll give 1 to Mama eh. Ibisitahin namin yung You binan probably ko. only eat half this time. She got bloated. This is on actually last not filling like the other one. one. You have to tell her. Hindi siya masyadong mabigat kumpara dun sa una. The last one, she ate it and then she didn't eat dinner. Filled her up. Hindi siya mabigat pero you can only have 1. Really. It'll be too much if you have another one. So sakto lang siya sa pakiramdam. But you'll be filled. Sarap. Nilagay ko lang siya sa ref. Tapos nilagay ko sa microwave pa na. Warm up. Sakto. Yumminess. Ito. Wagi.
So I made 5. Siguro, hanggang bukas pa yan. So that's gonna be my breakfast again tomorrow. Nice. There you go. Okay, guys. Thank you for watching. Have a good day. God bless you. Bye.